Hello, magandang gabi mga kaibigan. Gabi na ng Pasko. Tapos na ang handaan. Tahimik na ang bahay. Yung mga ilaw, nakasindi pa rin. Pero yung ingay, wala na. At minsan, ito ang pinakamagandang oras para mag-isip. Kasi, after ng lahat ng celebration, may tanong na bumabalik sa puso natin. Ito ang tanong, na-celebrate ba natin ang birthday celebrant? Did we truly celebrate the birthday of our celebrant, Jesus Christ? Di ba? Pag nagba-birthday, tao man o pet tulad ng alaga nating mga aso, we celebrate them. Sila ang center ng occasion. Hindi nga ba? We celebrate yung birthday ng mahal natin sa buhay kahit wala na sila. We remember them. Nagluluto pa rin tayo ng pansit for them kahit pumanaw na. Pero, posible pala na i-celebrate ang Christmas pero hindi talaga tanggapin ang ating Panginoong Jesus. Ang reason kung bakit may Christmas. Tonight is not about guilt. Hindi ito panunumbat. Ito ay isang paanyaya para mag-reflect. Kasi sa katahimikan, madalas doon nagsasalita ang Diyos. This quiet moment is a gift, a space where God often speaks most clearly. Hello my friends! Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Silver and welcome again sa ating Silver Lining Devotional, kung saan ang mga kwento ng buhay, pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya ay pinakikinggan at pinaparamdam sa puso. May dahilan kung bakit hinati ang kasaysayan ng mundo sa dalawa, before Christ at after Christ. Nang ipinanganak si Jesus, everything changed. Hindi nagpadala ang Diyos ng idea o philosophy. Hindi siya nagpadala ng religion or a system of rules. Ang ipinadala niya, ang kanyang anak. This is what we call the incarnation. God stepping into human flesh. Ang Diyos na naging tao. Heaven na bumaba sa lupa. Eternity entering time. Ang isang mahalagang implikasyon nito na madalas hindi natin napapansin tuwing Pasko ay ito. Jesus did not come simply to be remembered. He came to be received. Hindi lang dumating si Jesus para alalahanin natin siya sa isang beses sa isang taon. Dumating siya para tanggapin natin siya. Hindi na nanatiling baby si Jesus. Habang lumalaki si Jesus at nagsisimula ang kanyang ministry, may sinabi siya, a statement that still challenges us today. Sabi niya doon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Tagalogin natin, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lamang. Hindi niya sinabing, ituturo ko ang daan. Ang sinabi niya, ako ang daan. Ibig sabihin, ang Pasko ay hindi lang tungkol sa pagsilang ng sanggol. Christmas declares that God made a way na may daan na pabalik sa Diyos. Not through religion, hindi sa pamamagitan ng pagiging mabait, not through good works, kundi sa isang personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Mas lalo pang nilinaw ni Apostle Paul doon sa 1 Timothy 2, verses 5 to 6. Sabi doon, for there is only one God, one mediator
who reconciled God and humanity. The man Jesus Christ. He gave his life to purchase freedom for everyone. This is the message God gave to the world at just the right time. Tagalogin natin ulit yon. Ang sabi doon na isinulat ni Paul kay Timothy, sapagkat iisa ang Diyos at iisa rin ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Ito ang mensaheng ibinigay ng Diyos sa tamang panahon. Makikita natin dito, isang Diyos, isang mediator o tagapamagitan, isang daan. Ang kasalanan o sin created a separation sa pagitan ng tao at ng Diyos. Lumikha ito ng agwat na hindi natin kayang tawirin sa sarili nating effort o lakas. Pero si Jesus ang tumawid para sa atin. Ang Pasko ay hindi ending ng kwento. Ito ang simula ng kaligtasan. Madalas, marami ang nagtatanong, paano naman yung mga taong hindi pa nakarinig tungkol kay Jesus? Yung mga nasa kagubatan, yung mga nasa liblib na lugar. Valid pong tanong yan. Actually, kung iisipin natin na mas malalim, this question comes from compassion. Pero underneath it is a deeper discomfort. Yung idea na Jesus is the only way has never been popular kahit ngayon. It's more controversial than ever. May mas malalim na issue. Hindi lang ito tungkol sa fairness ng ating Diyos, kundi sa exclusivity ng katotohanan. Okay lang sa marami na sinasabing si Jesus is a way. Pero kapag sinabi mong He is the way, na siya ang tanging daan, doon na nagsisimula ang resistance. Pero, bilang mga mananampalataya, hindi tayo tinawag para i-edit ang Bible. Tinawag tayo para ipahayag ito ng may pag-ibig. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Imagine, a doctor na may nakita na malubhang sakit, pero piniling manahimik para hindi ma-offend ang pasyente. Hindi yun pagmamahal. Hindi yun kindness. Neglect yun. Isang irresponsableng pagkukulang yun. Ganon din sa spiritual truth. We tell people the truth about sin, not to condemn them. Sinasabi natin ang katotohanan para hindi husgahan ng tao, kundi para ituro ang tanging lunas, si Jesus Christ. Ngayon, patapos na ang Pasko at sa ilang araw, papasok na tayo sa bagong taon. Merong bagong plano, bagong goals, bagong simula. Pero, before we rush ahead, let's pause. Tanungin muna natin ang ating mga sarili. Tinanggap ko ba talaga ang Panginoong Jesus? O tulad din ng nakaraan na ang season lang ang niyakap ko? Nag-celebrate lang ako tulad ng iba dahil holiday, dahil walang pasok, dahil maraming handa, dahil maraming party at inuman, dahil bigayan ng regalo. Ang mensaheng ibinigay ng Diyos sa tamang panahon ay siya rin ang mensaheng kailangan natin sa darating na bagong taon. Si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, at si Jesus ang buhay. Opo, Jesus is the way, the truth, and the life. Si Jesus ang dahilan kaya mayroong Pasko. Siya ang regalong dapat tanggapin ngayon. Ang mensaheng ibinigay ng Diyos sa tamang panahon. Tara, pray na tayo. Gawin po nating personal ang ating prayer. Please pray with me. Panginoon,
Salamat po sa katahimikan pagkatapos ng selebrasyon. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako kung nakaligtaan ko po na i-celebrate ang iyong tanging anak na si Jesus sa panahon na ito. Habang papasok po kami sa bagong taon, tulungan mo po ako na maintindihan at maalala ang kabutihan mo sa amin. Tulungan mo po akong dalhin hindi lang ang alaala ng Pasko, kundi ang tunay na kahulugan nito. Baguhin mo po ang aking puso at gamitin mo po ako na maibahagi ang iyong katotohanan. Salamat po sa mga pagkakataon na ganito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aking dalangin. Amen at amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa pakikinig nyo ngayon. If this episode blessed you, share it with someone who needs encouragement. Baka ito ang sagot ng prayer nila. You can follow and join my journey by subscribing to Silver Lining, where faith meets real life. Salamat po muli. Ako po si Silver, reminding you that God loves you so much. He gave us Jesus, the only way back to the Father in heaven. Merry Christmas po sa inyong lahat. Kita-kits tayo sa next episode. God bless you and Shalom.